Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Naglabas po ang Publicos Asia ng kanilang Senate Magic 12. At parang pansin ko lang parang may mekos-mekos na nangyayari Parang may mekos-mekos, may nakikita ako rito na pumasok sa top 12 na hindi naman po pumapasok dun sa mga lehitimong survey. So parang Publicos Asia, parang totoo to. Totoo yung sabi mo, magic. May magic po na nangyari dito po sa Senate Magic 12 ng Publicos Asia Survey. Meron po nagmamagic. Pero bago yan mga kababayan, at dito sa rally ni Isko mga kababayan ay umepal po itong si Senator Amy Marcos. Biglang nagpakita dyan. Mga kababayan, pakinggan natin si Amy Marcos. Okay. Mute natin konti kasi may sounds. Amy Marcos, anong ginagawa mo dyan? Ayan, So, doon sa likod ay nandun yung ni Amy Marcos, yung kanyang number. So, nagpapatulong kay Isko? Nagpapatulong ka ba kay Isko Moreno? Kasi alam niya, hindi siya makakaporma kay Hanny Lacuna kasi si Hanny Lacuna ay pro-government. So, yung mga nandito ay mga hindi po pro-government at mga pro-Duterte. Diba? Pwede naman siya lumapit kay Hanny Lacuna Ba't di siya pumunta? Kasi si Hanny Lacuna, pro-government. Suportado niya ang Marcos administration. Kaya dito siya nagpunta kasi alam niya na itong grupong ito ay pro-Duterte. Kaya mga kababayan, paalala ko lang po sa inyo, wag po kayong magpapaloko, magpapabudol muli dito kay Amy Marcos. Talaga naman. Lahat na ginagawa ni Amy Marcos. At humingi talaga siya ng kasi gagalit sa kanya yung mga DDS, nagagalit sa kanya yung mga loyalista. Ngayon, lumalapit siya sa mga Esconyan, humihingi ng boto sa mga Esconyan. Ang ating bayani ay walang iba, kundi si Yorme Isko, Kansad ng Maynila. Ayan mga kababayan, ang inendorso ni Amy Marcos, si Isko Moreno dyan po sa Maynila bilang mayor. Sino naman maniniwala sa'yo? Sirang-sira ka na, Madam Amy Marcos. Sirang-sira ka na sa loyalista, sirang-sira ka na sa DDS. Ngayon, eto, pasok ka sa grupo nila para manghingi ng simpatya. Ini-endorso niya si Isko. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, tingin-tingin tayo, isip-isip. Kailangan magsaliksik. Wag na po tayo magpapabudol sa mga tawag dito, namamangka sa tatlong ilog na. Unang ilog na nilakbay niya ay yung sa loyalista. Pro Marcos. Tapos naglayag din doon sa ilog ng DDS na nagalit na rin sa kanya. And ito naman sa ilog ng mga Esconyan. Wala talaga to si Amy Marcos. Ang kayo maniniwala rito, mga kababayan. Wag po kayo magpapabudol dito kay Madam Amy Marcos. Ma'am, mag-concentrate na lang kayo. Supportahan nyo na lang yung kapatid ninyo. Ano-ano pinagagawa ninyo. Kanina po ay nagkaroon ng proclamation rally ang Asenso Manileño dyan po sa Earnshaw Street, Sampaloc, Manila. At sumuporta po dyan ang ilang mga bigating artista. Dyan po si Icy Guerra, Angeline Quinto, at kung sino-sino pa. At grabe mga kababayan, sobrang daming tao. Yung ba yung sinasabi nila na mahina ang Asenso Manileño? Tingnan ninyo. Kasi alam nyo, ang dami pong kumakalat na mga fake news galing po sa kabilang grupo. Kaya labanan po natin ng fake news. Doon lang po tayo sa totoo. At ito, narinig ko rin itong yung pahayag ni Mayor Hanny Lacuna, grabe, sobrang tapang ni Mayor. Kung dati tahimik lang siya ngayon, hindi na po. Talagang palaban na itong ating mayora. At nakita natin ang kumpiyansa na sila ang mananalo sa eleksyong ito.
Okay, maikli lang po itong payag ni Mayora. Pakinggan po natin. Merahanin ako na! Maraming salamat sa inyong lahat! Ayun. Mabuhay ang Maynila! Mabuhay! Mabuhay ang Asenso Manileño! Sa aking partner sa paglilingkod, Vice Mayor Yul Servo Nieto! Ayun. Sa aking mga kapatid na congressman at mga konsihal, sa mga minamahal kong kapwa Manileño, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. 3 taon na ang nakaraan dito sa lugar na ito. Dito tayo nagsimulang mangarap. Dito tayo unang gumawa ng kasaysayan. At ngayon, naririto na naman tayo na muling humaharap sa Diyos at sa inyo. Dito sa Sampaloc, saan kung minahal nyo ng mga batang Sampaloc ang inyong konsehala, ang inyong doktora, ang ginawa nyong kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Maynila. Yes. Sa harap mismo ng simbahan ng Loreto, mangangako tayo na sa ating pamilya walang iwanan. Dahil ang nang-iiwan ng pamilya, nang-iiwan ng sambayanan. Napakarami na nating nagawa at marami pa tayong gagawin. Hindi tayo papayag na ang mga ginawa natin ay maliitin at insultuhin ni naman. Hindi man perpekto ang Maynila natin ay hindi dugyot. Ang Maynila natin ay puno ng pangako at pag-asa. Simple lang. Ang sabi ng mga mamamayan, hindi semento o ilaw ang hinahanap nila kung hindi trabaho. Ang sabi ng lolo at lola natin, hindi latas ng gatas ang hinihingi nila, kundi dagdag benepisyo. At ang sabi ng mga vendor sa Divisoria, hindi permiso ang hinihiling nila, kundi kapalatagan na hindi na muling babalik ang mga nangungutong sa kanila. Hindi natin sasayangin ang mga ginawa natin. Hindi natin hahayaan na sayangin ng mga taksin ang lahat ng benepisyo at serbisyo na ginawa natin at binigay natin sa ating unang termino. Kaya sa bawat isa na naririto ngayon, tuloy-tuloy na tayo! Huwag tayong mananahimik! Huwag tayong mananahimik! Ang bawat isa sa atin ay mag-ingat! Bawat isa sa atin ay lumabas. Ang bawat isa sa atin ay magkwento. Ang bawat isa sa atin ay ipagsigawan ng bawat isa sa pamilyang Asenso Manileño ay may prinsipyo, kabutihang asal at dangal. Dahil hindi tayo magpapakawala para sa kanila. Dahil tayo ay tapat. Hindi tayo korap. Tayo ay totoo. Hindi tayo manloloko. Wala nang babalik. Wala nang iwanan. Iangat natin ang bawat isa. Walang babalik! Walang babalik! Tuloy-tuloy ang pagsulong. Hindi tayo matitinag. Mananalo tayo! Mananalo tayo! Kasama ang Diyos at ang bayan bilang ating saksi
saksi, hindi ko kayo pababayaan. Lalong-lalo na ni sa panaginip, hindi ko kayo iiwan. Dahil magmula pa po noon, magpahangga ngayon, mananatili kayong laging una kay Mayora at mananatiling mayor ng Maynila na para Hani Lacuna. Maraming salamat. Magandang gabi, Asenso Manileño. Okay, so yan mga kababayan yung naging payag ni Mayor Hani Lacuna. Balik na tayo dito mga kababayan sa sa Magic 12 daw ng Publicus Asia. Napansin ko lang, number 1 si Bongo, number 2 si De La Rosa, pumasok si Marcoleta, yung talagang totoo nga nangunguna ay nilagay sa gitna, pinasok si Tolentino, pinasok si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, tinanggal yung iba. So, ano nangyari? Nagkaroon ng mekus-mekus. Nagkaroon ng mekus-mekus mga kababayan dito sa Publicus Asia Survey. O ngayon, tanong. Sino ba ang may pakana ng Publicus Asia? Para at least may alam tayo para sa kaalaman ng lahat. Sino ba ang founder ng Publicus Asia? Eto, ginugel ko na. Para at least alam natin mga kababayan. Para hindi na po na tayo nagtataka kapag naglabas po ng survey result, itong Publicus Asia, alam na natin kung sino ang nasa likod ng survey firm na yan. Sino ba? Publicus Asia. Ang founder niyan mga kababayan ay si Maria Lourdes Tiquia. At itong co-founder Lilibet Amatong. Ito po yung si Tiquia ay political science degree graduate dyan po sa UP. At naku, alam naman natin na ito po ay Maka Duterte. O kaya alam na this. Ay lang po yun mga kababayan, ay lang paliwanag bakit nagkaroon ng ganitong klaseng survey. Ang may pakana po niyan, ang nagpa-survey po ay etong si Malu Tiquia. Isa pong Duterte supporter. Expected na natin to. Ano pa ba ang bago dito? Pero inyo, si Marcoleta pumasok. Si Marcoleta ay number 20 ang pataas. Hindi nga pumapasok sa hanggang 15 yan Laging kulelat yan Tapos ngayon pumasok sa Publicus Asia. Anyari? May kumausap bang malaking reliyon dito kay Tiquia? At pinakiusap na ipasok etong si Marcoleta? Kasi sa mga lehitimong mga survey, hindi talaga pumapasok to. Kaya nagulat ako kanina mga kababayan Sabi ko, paano nangyari pumasok si Marcoleta? Si Marcoleta. Hindi nga pumapasok yun sa top 12. Ay, nagulat ako. Kaya naman pala, ito pala ay galing sa resulta ng survey ng Publicus Asia. So, wag na tayong magtaka mga kababayan, wag tayong magulumihanan. Wag po kayong maguluhan sa inyong pag-iisip. Marami pa kayong makikitang ganito, lalong-lalo na palapit ang eleksyon. Gagawa talaga ng paraan etong kampo ng mga Duterte na i-mindset kayo, na lokohin kayo, na sila ang gusto ng taong bayan. I-mark nyo ang Publicus Asia. Tandaan nyo ng marka, Publicus Asia. Kapag sinabing Publicus Asia, ang founder nito si Malu Tiquia. Sino si Malu Tiquia? Isa pong Duterte supporter. So, sinong tanga ang hindi magbibigay ng pabor doon sa sinusuportahan niya? Siyempre, papaboran niya yung sinusuportahan niya. Kaya mag-iingat po kayo Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Tingin-tingin din sa sa mga pangalan ng survey. Baka kasi hindi nyo tinitingnan yung pangalan ng survey firm. Ayan, pinaliwanag ko na sa inyo para at least alam ninyo na ito pong Publicus Asia, ang founder po niyan si Malu Tiquia na isang Duterte supporter. Talagang tagapagtanggol ni Duterte yan. Kaya, wag na tayo magtaka.
Ako, payo ko lang sa publiko sa Asia Total, gagawa kayo ng survey. Ba't di nyo pa nilahat? Diba? Ba't di nyo pa nilahat? Medyo, kung nag-ano pa kayo, nagpasok pa kayo ng ibang pinasok nyo pa yung yellow, Etong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, Pero alam niyo, pag tagal-tagal, may kita natin dito, puro na PDP. Hindi. Sabi ko na sa inyo. Sa totoo lang. Magugulat kayo, si Erwin Tulfo, si Tito Sen, yung talagang nasa itaas, mawawala na lang. Gagawa ng gagawa ng paraan para ma-mindset ang mga tao, lokohin ang mga tao, i-fake news ang mga tao. Usong-uso pa naman ng fake news. Kaya, biruin nyo, De La Rosa, number 2. Walang ya. Alam na nga niya na matatalo siya, magtatanim na nga lang daw siya ng kamote sa probinsya nila. Tapos, naging number 2. Si Erwin Tulfo, pang ilan? Pang-7? Tito Sen? Pang-6? Aba, ano to, lokohan? Niloloko niya ba taong bayan, ha? Nako. Wag po kayong basta-basta maniniwala, mga kababayan. Pag-aralan nyo, saliksikin ninyo kung sino ang may pakananong survey, mga kababayan. Alright, so, ito hindi na, huwag na natin masyadong pansinin itong survey na to. Huwag yung intindihin kung sino. Huwag na natin pag-usapan yung 1, 2, 3. Alam naman natin kung sino Diba? So, eto mga ito, talagang pinasok lang si Marcoleta. Para lang kahit pa paano, si Marcoleta pumapasok na sa top 12. Hindi po totoo to. Mga kababayan. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. Totoo ito. Survey nila to Sinasasabihin nila, syempre totoo. Pero, huwag po tayo basta-basta maniniwala. Kasi nga po, unang-una, ang founder po niyan ng Publiko sa Asia Survey ay si Malu Tiquia. So sigurado, ang ilalagay niya dyan, ang bibigyan niya ng pabor, ay syempre, yung mga kandidato ni Duterte. So ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys Updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.